Yeah, naging hands-on kami personally sa lahat ng mga roles namin and yung character namin. Yung dynamic niya dun sa apat na girls, talagang caring siya as a person. Yung dynamic naman niya sa kanyang nanay, si Miss Matep, very cool siya, very cool silang family. Kasi lumaki ako na nanay ko lang ang nagpalaki sa akin. So, talagang makikita mo nun yung sense of empowerment and yung independence niya as a person. And then, syempre, may mga mag-unfold mga secrets sa kanya at yung mga malalaman about her. And kailangan ninyong abangan kung siya ba talaga yung pumatay kay Zach or kung sino ba sa amin. Kasi you never really know, as the story progresses talaga, marami pang mga malalaman, marami pang mga pasabog na kailangan yung abangan. And yun, thankful ako kasi first time kong nabigyan ng ganitong klaseng role. So abangan ninyo kung ano pa yung magiging character development dito ni Liv hanggang sa matapos yung buong show. Thank you. And then for my next question is for Gabby. Hi, Gabby. Hi, hello. Yung character mo dito naman is si Amelie, am I correct? Yes. So si Amelie naman yung role mo dito, parang medyo monotonous yung life niya, repeated, medyo boring and all. And then nag-transform yung life niya into very intriguing at the dangerous side. So, ano yung mga challenges of portraying that role? And also, sorry, obstacle course tayo. And then, yun, apart from the challenges sa role, paano mo nababalance yung time mo with, this series, and then ang dami pa nangyayari sa kanyang mga hosting and all? To answer your first question regarding the turnaround of my character here in Slay, it's actually very, I had to be cautious about it because it's a very sensitive turnaround. We're talking about scandals or videos, which is a very sensitive topic nowadays. So I'm just very blessed and lucky to be guided by Direk Rod. Takbuhan talaga namin si Direk Rod sa set. I would often ask him what would he like for the scene, what is his vision for the scene, and he makes sure that we are all comfortable in everything that we do in all the scenes. So I really owe it to Direk Rod. He has a very gentle way of directing us and keeps an open line in communication. Kaya hindi naging mahirap yung trabaho din namin because of Direk. So, let's give Direk Rod a round of applause for that. Ayun, so, second, when it comes to managing my time, very happy for Sparkle. Thank you, Sparkle, for making everything possible. I also do not know how they juggle my schedule because I'm doing 3 projects right now. I'm doing Sandra's Slay and, of course, PPB. So I'm very lucky that I get to do all of these things. I get to do what I love. I get to host, to act. At the same time, I get to relive Alena because they manage my schedule so well. So ayun, yun lang. Thank you. Alright, so a while ago, binigyan natin si Miss Matet. We also have a terrific cast of supporting actors here. We have Ms. Matet, Sir Bernard, Jane Macapagal, and John Lucas as well. So yeah, something to look forward to, and surely they will highlight the acting prowess of this terrific cast on stage. Up next, we have Kat Levitt of Philstar.com. Hi, good afternoon. I have a question for Derek, the man of the hour. Miss Annette earlier said that you were the big revelation in this project. I'd like to ask for a comment about that. Ever since kasi I've been in the showbiz for 15 years,
ever since, lagi ako nakarinig ng comments na hindi ako marunong umarte, na ham actor. Siguro, this is the first time that I've been receiving these kinds of compliments. And for me, nakakatuwa siya. Minsan nagiging emotional ako kasi pag nakakarinig ako ng mga ganun. Kasi, wala eh. Ano talaga eh, parang nakakatuwa talaga eh. Kasi hindi ko siya na-experience before. Thank you. Thank you. Grabe. Feeling ko malaking change sa akin yung relationship ko now with Elle because she really changed me and yung mga values na natutunan ko sa relationship namin, mas naging, I pay more attention to her, mas naging empath ako sa kanya na nag-reflect din sa trabaho ko at every time may sinasabing lines yung mga girls na ad-libs, I listen, natuto akong makinig, feeling ko rin yung pinaka-important. And thank you, Ms. Annette, for that comment. Actually, I saw some of the clips are promotional, and it was a scene with Julianne. Ako yung may tension with the girl, she caught you, something like that. But in relation to the, my second question is, how well do you read people? Because if you were to guess who among the four ladies is the killer, who would you pick as the suspect and why? I would say Isabel. Kung ako lang pipili, pag tama ako, Sir RJ, kung kudos. I would say Isabel kasi she's the most innocent. Usually ganun eh, parang if you're gonna put a big twist in the end, it's usually the most innocent one, and I think it's Isabel. And she's a law student, so she knows how to cover up, and alam niya yung mga dapat iwasan at hindi dapat iwasan. So yes. And by the way, I just wanna commend Julie din for that scene, kasi wala, limitless talaga eh. Kaya na talagang gawin lahat eh. Like, jack of all trades, master of all. Yun si Julie. So, yun, ang galing lang din kasi grabe yung pagtanggap niya, grabe yung pag-receive niya. And sometimes, I'm a little bit too physical sa kanya, pero hindi niya tinitake yun against me. Talagang tinatanggap lang niya. And actually, lahat sila magagaling. If I'm gonna say anything to all of these girls, na isang phrase, Isabel is the most improved. Isabel is my friend, close kami yan. Pero sobrang proud ako sa kanya kasi sobrang laki ng improvement ni Isabel. And si Gabby is the most committed from doing yung mga, kasi nakasama ko na siya sa Beautiful Justice before na medyo tweetals, gano'n. But now, Gabby has changed. Grabe yung commitment ni Gabby dito na talaga, gagawin mo to? So yun, sinabi ko na kay Julie. Si Mikey is the most dedicated. Mikey, trinay ko dati na pumunta sa workshop 30 minutes earlier, pero nakita ko si Mikey, puro na yung notes niya, nauna siya sa akin. So siya yung pinaka-hungry, pinaka-masipag. Hungry, literally. Yeah. Thank you. Thank you, and congratulations to the So yan, talaga naman maraming growth and improvements na nakakabangan to this powerhouse cast. Up next, we have Ms. Clarissa Alcantara of Manila Bulletin. Hi, first of all, congratulations. So my question is for Isabel. And first muna kay Isabel. This is your first time working on a mystery series. So, parang ano na lang yung napapa-question ka ba sa character mo as the story progresses? I think definitely yes. Kasi una pa lang na bigay sa akin ko yung character ko. They already made it clear kung sino si Yana. And at the same time, kung ano yung possible yung maging motive. So I think that's just so interesting. Kasi like tulad nga mention ni Derek, I feel like out of all of us four, yung character ko is the most gentle, the most fragile, the most feminine. Yung talagang hindi mo maiisip na kayang
gumawa ng ganong classic crime. So it's just so exciting to explore kung ano ang mangyayari sa character ko once nabigyan ng isang malaking problema and kung paano i-handle ng isang babae na palaging na-assume ng mga tao na kailangan ng tulong, hindi kaya ang sarili, kung paano niya ipaglalaban ng sarili niya. So, it's so interesting then to see how the story is unfolding and how it's beautifully written, of course, and how it's beautifully being created. Kung paano din nag-grow yung character ko throughout the journey of finding the real killer. For mine naman, sa tingin mo ba, may surprising something on your part for the audience as the story progresses? I mean, masa-surprise ba sila sa character? Feeling ko naman, may mga ganong effect din. May mga scenes dito na I remember saying yung story ko namin. Sinabi ko, challenge ko yung cast. Sabi ko, magpagalingan tayo sa show na to. Kasi gusto ko my motivation for saying that was, gusto kong malabas namin yung best ng isa't isa. We want to push each other. And natutuwa ako na on the set, ramdam kong yung competition but it's healthy, you know? Parang when we see someone doing a good job, isa sa amin, yung nagiging reaction ng iba, sige, ako din, tara, take tayo. Ganon. Parang ganon yung nagiging effect. And because of that, feeling ko yun yung sagot sa answer niyo po na may mga bago, hindi lang po sa akin, sa aming lahat, na makikita dito sa show na to. Exciting, di ba? Excited ka na ba? Yes. Anyways, thank you and congrats. Thank you. Alright, up next we have Jacob Manalan of Jacob TV. Hi everyone. First of all, congratulations to the cast. And my question kay Royce Cabrera. And from playing a mastermind in Widow's War to detective in Slay naman ngayon, no? How did you approach this drastic shift in roles? Ano yung mga challenges na face mo in portraying Huro or Juro, the investigator? Hello po. A pleasant afternoon to each and everyone. Formal. Sa totoo lang po, napakahirap. Mahirap pala maging investigador. Kasi bilang investigador, kailangan talaga alam mo yung mga simple movement nila kahit yung pagbagsak ng pilikmata eh. Parang bawat galaw nila may tell yun kung tawagin eh. So, talagang humingi rin po talaga ako ng tulong kila Direk, kila Sir RJ, sa production ng Dakas, kung paano talaga yung tamang gawin. Kasi ang laki ng jump niya from being, ako yung krimen, yung mastermind, tapos biglang ako ngayon yung maghahanap ng suspect. So, ayun, sa tulong po nila and sa pag-research, and yun, feeling ko naman kahit paano ay naitatawid ko po si Inspector Junior. My second question, what do you think sets your character apart from other detectives in typical murder mystery series? And what makes him the right person to solve this particular case? Kasi sabi ni Gabi, abs daw ako. Hindi, feeling ko ako po kasi bilang tao, seryoso po ako eh. Hindi na malaman kung ano talaga yung sagot. Hindi, ako kasi sa totoong buhay, kapag meron talaga akong gustong bagay na malaman, talagang ginagawa ko lahat ng paraan para malaman ko yung katotohanan doon. Kasi alam naman natin lahat, ayaw naman natin na naluloko talaga tayo. So, So, hanggat maaari, may mga kanya-kanya tayong proseso, kanya-kanyang way kung paano malaman yung katotohanan na yun. At doon natin, at hindi rin ako basta-basta nag-a-assume na porket naramdaman ko na siya, hindi. Dapat kailangan din talaga ng solid evidence or enough reason na masabi siya talaga ang may bahay na gumawa. Congratulations! Thank you. Alright, up next we have Mark Grabador of Entertainment Web. Hi! Andito ba ako? Ang gwapo kasi ni J.R. Deck eh.
The question is for you. Everyone seems to have something to hide in Slay. So, how does your character past or backstory affect their role in the investigation? Hello, good afternoon everyone. I just wanna... sorry, what's your question again? The question is, everyone seems to have something to hide in Slay. So, how does your character past or backstory affect the role in the investigation? So yung character ko kasi, I play the character of Gabo. Is simpleng tao si Gabo kasi isa siyang waiter sa isang bar. So magkaroon ako ng involvement dito because kababata ko yung isa sa kanila. And then parang ako yung magiging shock absorbent niya sa mundo ng mga socialites. So yun pa lang yung pwede kong sabihin as of now. So yeah. So after ganito, tingin ko mag-level up na rin yung mga characters yung gagampanan mo sa susunod ng mga projects. Sana, oo. Hopefully. Okay, thank you, Jay. Thank you. Alright, thank you Sir Mark for that. Up next we have Lloyd Pino of Lionheart TV. Here for my question for Nico. The show is full of unexpected twists. Was there a moment when you read the script and found yourself surprised by something related to your character or the plot? Sorry, can you repeat the question? Medyo mahina po yung process, essentially. The show is full of unexpected twists. Was there a moment when you read the script and find yourself surprised by something related to your character or the plot? Kung may shocking ba sa script na nagulat ako? Marami actually. Marami kasi... Alam mo yung nasa TikTok yung bulag tapos... Anyway, yeah, kasi yung script namin, marami siyang gulat factor every single week. So talagang meron. Hindi ko na pwedeng sabihin kung ano yun syempre. But yes. Thank you and congratulations. Thank you. Marami na nakakagulat, kaya naman talagang kaabang-abang itong Slay, March 24. Ito lang nga sinabi sa net, I think there are two different versions to the very end. So please, abangan natin yan. Up next we have Jessica Evangelista of Inquirer.net. Hi, congratulations po to everyone. My question po is for Sir Kim and Nikki. We know naman po that filming murder mystery is very exciting and ay tanong ko po, were there any unexpected moments that really stood out to you both while you were filming the series po? Unexpected? Exciting, ganyan. Ako siguro, just starting kung gaano ka, I guess, morbid yung pagkamatay ni Zach. Diba? He was burned alive. So, kung nalaman ko yun, parang, oh, that's pretty wild. Parang, this is the direction JP is going with. Parang it's something new, something a little daring. So, that got me excited for it. And excited to know kung paano nga siya namatay or how he was burned alive. Sir Nikki po. Same question po for Sir Nikki. Sorry, hindi ko rin narinig. Can you repeat, sorry? Any particular unexpected moments po that really stood out to you while you were filming Slay po? On the set or in the script? On both, on the set. Okay. On the set, yung iba kasi hindi pa naka-work talaga before, but everyone here talaga sobrang warm and sobrang totoo kapag kausap ko sila. And actually, the whole prog, ang sarap nilang kakwentuhan, very hands-on sila sa mga eksena, gusto nila talagang quality yung mabigay naming output. And in the script, marami. Nagulat nga ako actually, napanood ko yung naka-brief ka, bro. Sabi ko, ha? Yung pinaka-stood out eh. Grabe siya kawasak si Derek na yun. Kudos kay Derek. Saka yung mga characters nila, pinanood ko na kasi yung mga episodes and
gusto ko yung pagkakaiba ng ano nila, ng dynamics nila ang apat. Sinabi ko rin sa inyo yun, if you remember. Sabi ko, iba-iba talaga ugali niya yun. Yeah, so, yeah, off camera. Yan ang thank you. Thank you so much. Alright, up next, and I believe is the last person to ask questions. But guys, don't fret, even though this might be the last person to ask questions. Later, you can just approach them and ask even more questions. Again, after all, this is a MediaCon. Up next, we have Rose Garcia of PEP and Marites University. Anyway, good afternoon and supporters. Okay, my question, when do you feel that you are the most vulnerable, the woman, and when do you feel that you are the most healing or empowered? Since we're celebrating Women's Hello, Ate Rose. Thank you for that wonderful question. Mukhang beauty queen naman yung tanong mo. Yung una siguro, I feel most vulnerable when I'm at home or whenever I'm with my family. Kasi dun ko nalala, pag sa bahay kasi diba, may as people, meron tayong kanya-kanyang mga phases sa buhay, diba? So, ako as a person, parang alam ko tanggap nila ako kung sino talaga at kung ano ako as a person. That's why kung ano man ilalabas kong emosyon sa kanila, kung ano yung pakiramdam ko during the day, or kung ano yung mga gusto ko sabihin, nasasabi ko lahat. So, yun yung parang that's when I feel I'm most vulnerable and grounded. I also feel vulnerable whenever I'm on set. Kasi, as an actor, wow, as an actor, syempre we have to play different shoes, diba? Kailangan lagi ka makas, kailangan mo kasi instrumento ka. Because, pag sarado ka, hindi mo bibigay yung best self mo as the character. So ako, make sure kung bukas ako palagi pag nasa set ako. I feel most empowered whenever I'm performing or basta anything na related to music. So, when I'm with Ray, of course. When I'm with Raver, I feel most empowered because siya yung laging nagpapalakas sa akin, siya yung nagsasabi sa akin ng mga best things about myself. Like whenever I have doubts about myself, like lagi niyang sinasabi niya, hindi totoo yan, kaya mo yan. Ikaw lang yung best for me, ginagawa niya. Sinasabi sa akin naman. So ako, I don't feel better na ako agad. Thank you, Julie. Bongga pala ng facts, lahat dito happy in love. Lahat kayo pala happy in the love life. Yes. Ginawa ni Julie yung sagot ko. Kasi honestly, iniisip ko din yun. Iniisip ko, kailan ko pinaka-feel na I'm vulnerable. And tama siya dun sa set. Kasi sometimes, lalo na, kapag malayo sa'yo yung character or natatakot ka dun sa kailangang ibigay na emosyon. Kasi to deliver that, kailangan mong i-break down yung sarili mo. Basagin kung ano man yung... It's natural for us humans to build walls up and protect ourselves from negative feelings, masakit na emotion. Natural na reaction ng katawan natin yun sa mga ganung klaseng emotions. And as actors, it's our job na mag-break down yun at maging accessible yung vulnerability na yun. And pinakakailangan namin gawin is sa set. So that's when I feel most vulnerable, lalo na pag andyan na yung madaming tao behind the camera but you're exposing your feelings from yung iniiyak mo, totoo para sa'yo yun. Masakit talaga siya kasi ramdam mo talaga siya. So, parang kang, sorry for the term, pero parang kang nakahubad sa harap nila. Ganun yung feeling. Na
I feel so exposed when I jump into scenes like that. And yung empowerment, honestly, pag nag-good date yung mga ganung moments, you feel may empowerment agad yun. Pero I was also thinking about it just now, and I think I feel it the most pag nagtatawanan kami ng pamilya ko. Yung buo kami, tapos nag-aasaran, tapos kahit nga nag-iiyakan at nag-comfort ng isa't isa, or kahit nag-aaway, hindi pala yung nag-aaway. Okay, I take that away back. Mas yung tawanan namin nasa family. Kasi parang in moments like that, I feel so blessed and I feel so grateful na I have this support system and feeling ko kahit anong pumunta sa akin sa life, kakayanin ko basta kasama ko sila. Again, just like Jude, but how about Paul? Empowered din naman. Ano na pag nagdalahan kami together, nagdi-date, ganyan. So, I feel good. Ano naman yun ay ma-compliment siya lagi. Sinaway ko pa nga na at one point. Sabi ko, kung siya naman sasabi, I look good, napayat na ako. Pag ako naging komportable, kakain ako. Kaya ko na ganyan. Honest lang, sorry. Masyado bang honest, Miss Tracy? Okay, sorry. Thank you, bro. Thank you, Ate Rose. Ako naman, I feel the most vulnerable, honestly, whenever I travel. Kasi when I travel, I feel so grounded. I feel like there's more to the world. There's more to my problems. Pag iniisip ko na, shocks, ang dami kong problema, ang dami kong ginagawa masyado. Whenever I travel, it's some kind of an instrument that God sends me the signal na ang dami nangyayari sa mundo. And I feel most vulnerable when I know the stories, the different cultures of each place that I go to. Of course, I share it with my family, with Khalil, and yun talaga. I love traveling, and I feel like there are a lot of things in my life that I only learn through traveling. So that's when I'm most vulnerable. I feel the most empowered whenever I make my own decisions. I'm a very outspoken person. I'm not afraid to say yes, to say no to a lot of things. And whenever I make my own decisions, I feel like I'm in control of my life. So that's the moment when I feel very much empowered. Napapasok si Khalil sa dalawa. Ano naman siya palagi? Sa lahat. Ano naman siya? Present naman siya in everything that I do. Thank you, Gabby. Hi, Ate Rose. Ako po, when I feel most vulnerable, siguro, when I feel alone. I think, lalo na ngayon na Women's Month, parang misconception na pag isang malakas na babae, kailangan kaya mo yung sarili mo. And as an only child na, alam mo yun, of course my mom is always there for me, my family is always there for me, pero pag only child ka and pag feeling mo na kailangan mo maging empowered, itatry mong lagpasan ng isang problema sa buhay mo by yourself, yun yung misconception. And I think that's one of the things that I really loved about my character dito, is naging revelation din siya for myself na pwede ka rin humili ng tulong. Yung mga past roles ko, I played the hero, I played someone who's supposed to save the day, someone who's supposed to solve problems. And I feel like naka-apekto rin yun sa mindset ko na kailangan kaya ko mag-solve ng problema by myself. And doon din siguro pupunta sa, I feel most empowered when I recognize that there are also people around me to help me and to be there for me and to empower me as well. And I think nakatulong din yun na dito sa series na to, na-embrace ko talaga yung ganong side ko. And yung side ko na pag nagiging vulnerable ako sa harapan ng ibang tao, mas nagiging empowered ako to solve it and to help myself as well. And I think nakatulong din na I also feel very empowered whenever I'm with these girls as well. Kasi yung strength nila as individuals, nakatulong din yun sa akin. And I feel like I learned so much from them, not just as actors, but also as women, how to carry myself. Thank you. Last na ng bonus para kay Berry. Natawa ka. Hindi. Nagkano yung post-vulnerable. Hindi. Derek, babalikan ko lang yung kaninang yung unang tanong sa'yo. Follow-up lang ako doon. Alam mo, sa mga artista, over the years, napansin namin, hindi naging madali lagi
yung parang very accepting sila na with some criticism, yung mga gano'n ano. Pero ikaw kanina, when you were talking, parang parang napaka-ano sa'yo, smooth lang, pagkakasabi mo nun. So, during those time, hindi ba dumating sa'yo yung parang give up na ako, or parang nagalit ka rin, nainis ka rin, kasi you're giving your effort and everything, tapos parang feeling mo nga, sabi mo parang you were not appreciated in that way. So, and at the same time, ano yung naging realization mo ngayon after all these years? Kasi Ms. Rose, naintindihan ko naman kung bakit nila sinasabi yun. Naintindihan ko na I was playing around too much. I was not serious. Yun yung ginagawa mo, nagre-reflect doon sa mga nakikita ng tao So, siguro ang ginawa ko lang talaga is mindset shift. And nakakatulong din talaga ang pagtanda, sa totoo lang. Diba? Kasi doon pumapasok lahat ng mga immaturity, doon pumapasok lahat ng problems. Yung iba na rin talaga yung pag-solve ko rin ng problems ngayon. Dati, I was immature, bata, nagagalit ako. I always look for something in my partner na mali. And ngayon, tinitignan ko na yung sarili ko kung ano mali. Ganun din yung ginawa ko sa work. Ano bang mali? Bakit nila ito nasasabi? Kasi siguro hindi ko pa siya ganun kamahal dati. Yun. Pero ngayon, nalalabas ko lahat ng mga gusto kong sabihin at ang mga nararamdaman ko sa work ko. And yun nga, gaya ng sinabi ko, laking tulong din talaga ni Elle sa akin kasi siya talaga yung nag-guide sa akin. Every time umuwi ako, papapanood ko sa kanya itong eksena, love, what do you think? Sabihin ko sa kanya, sabihin niya sa akin yung mga ano. And sobrang grateful ko lang na nandyan siya. Kasi recently, when we traveled, we went to Switzerland, nagkaroon kami ng life and death moment. She almost died. Nasa Alps kami, tapos nadula siya without knowing kung matatapos ba yun. Like, dire-diretso lang siya pababa. And yung moment na yun, to add to the guilt, that made me feel so vulnerable na parang mawawala sa akin yung taong pinakamamahal ko, ganun. Pero buti na lang, huminto. Buti na lang, na-safe kami. Pero yung moment na yun talaga yung nagpa-realize sa akin na life is short, na huwag kong i-take for granted yung buhay. And sobrang grabe yung pasasalamat ko na walang nangyari sa akin. And lalabas yun sa vlog niya. Nag-promote pala ng vlog niya. Nakuha niya ng video yan Nakuha niya ng video yung actual. Yeah. Sabi ko kasi sa kanya, love, picturean mo ako rito, magsa-snow angel ako. So, ganun-ganun pa ako. Tapos nahulog siya, dire-diretso. Yeah, so sobrang taas, like 2-story high slope without seeing the end kasi sobrang foggy. So, yeah. Alala mo pala, medyo. Pero yun nga, congrats, Derek, kasi nakita ka namin from the very beginning pa lang, yung pagiging open-minded mo, malaking bagay. Yeah, in fairness, sa pulang araw kahit small role ka lang doon, na-appreciate kita doon. Yes, and syempre papasalamat din ako sa network, Miss Annette, for trusting in me. Grabe yung tiwala mo sa akin ever since. Ibang klase, and now, finally, masasabi ko na hindi na kita i-fail. So, yeah, thank you po. Hey, thank you, and congrats. Thank you so much, Ms. Rose. Very well said. Do not take life for granted.